Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat. Ito po mga katambay, pakinggan po natin muli ang ating Vice President sa mga ilang update niya po sa atin mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin muli ang ating Vice President na nasa dahig po sa ICC sa Netherlands, mga kababayan. Umpisa na po natin. Opportunity para malaman kamusta na po si Tatay on your visit today? Yes, oo. Ni-remind kami no, ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yan lang po, ang hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ha? Ikaw? Si Charlie. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Okay. Nabasilan. So, but even at to his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Okay. Anyway, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin. So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention unit na pwede magbisita. Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague, no? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magbubuo daw ng independent fact-finding committee dito sa flood control. Your thoughts? Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yon kasi tinake up din yon
during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Well, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa Dahig, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo while in Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials nang hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Okay. May questions kayo? Wala. Okay. Ma'am, do you have time for pictures? Yes. Please. Go ahead. Dito. Mga tambay. State Farm is there. Yan po ang pahayag po ng ating Vice President nung sila po ay nakatapos ng bumisita sa Vice President. Sila pong magkakapatid. Nung nakatapos na po silang bisitahin ng kanila pong ama, ang dating Pangulong Duterte, mga kabayan, ay mahigpit na po ipinagbabawal po pala ng ICC ang pag-update o pag-share ng usapan po nila sa loob ng pamilya po. At siyempre po ang dating Pangulong Duterte nagbigay na po ng rules sa mga bibisita po sa pamilya, mga kabayan. Mahigpit po pala ngayon sa ICC. Humigpit po sila, lalo-lalo po sa update. Sana naman po mga tambay na maging maganda po ang kalalabasan po. Ito pong darating na bago dumating itong September 23. At siyempre po inaasahan po natin na sana po sa ating pong mga panalangin at dasal ay mabasura po ang sinasabi po na ikakaso nila dyan. Yung lagi po nating sinasabi na pilit po nilang pinasama ang sinasabing napakarami daw po na tsugi na samantalang 6,000 plus sa buong 6 na taon. Samantalang yung mga dating presidente katulad po ni Pinoy ay nasa 85,000 mahigit. Sa panahon po ni Gloria ay ganun din po, mahigit 95,000 mahigit. At yung kay Pangulong Erap at kay Pangulong Ramos at kay Pangulong Cory Aquino ay ubo din po ng laki, libo-libo rin po. At lalong-lalo po yung sa sinasabi nga po natin madalas, yung sa human rights na yung ginawa po ng martial law ay mahigit 200,000 po sa panahon po ng kanyang ama, sa tatay po ni BBM. Mahigit 200,000 daw po. Ayon po yan sa human rights, ang biktima po ng sinasabing EJK. At ganun din po, ubo din po ng laki. Uulitin po natin, ang chinugi po ng makakaliwang grupo ng NPA ay mahigit 50,000 po ang kanilang natsugi na mga normal na Pilipino, karamihan po. Unbelievable. Kaya ganyan po nila talaga pinulitika para pabagsakin ang isang Rodrigo Roa Duterte dahil po sa sobra pong gahaman
sa kapangyarihan at may kasama pang pera dahil puro korupsyon po ang nangyayari po sa ating bansa. Politika at laganap na korupsyon sa kanilang panunungkulan. Yan po, kaya po i-updated po. Yan lang po ang na-update sa atin ng ating Vice President na hindi po siya makapagsasabi ng napakarami pong kaganapan na pag-uusap po nila sa loob ng ICC ng kanyang pamilya. At syempre po, ang ating pong pinagpapasalamat ay nananatili pong malakas, maayos ang kondisyon ng dating Pangulong Duterte. Syempre po, dahil po yan sa ating mga dasal at panalangin, mga kababayan. At syempre po, sinagot din po ng ating Vice President yung nangyayari pong korupsyon, lalong-lalo po yung sinasabing puspusan na iniimbestigahan ang flood control o korupsyon at magbubuo pa ito ng isang ahensya na tututok dito. Ano po ang sabi ng ating Vice President? Moro-moro na lang yan. Matagal nang alam ng Pangulo dahil sinabi niya na mismo nung panahon na siya ay nagbitaw ng pagiging Secretary ng DepEd. Ano sabi niya? Ang korupsyon ay umiiral na at talagang laganap na ang korupsyon sa bansa dahil nga sa ginagawa nilang proseso ng pagbabudget at syempre kung paano gawin at kontrolin ng Kongreso ang pera ng taong bayan. Ano sinasabi ng Vice President? Yung ginagawa na yan ay matagal na ring alam yan ni BBM. Ang sinasabi na ng Vice President, baka meron silang mga niluluto. Nagluluto na naman sila ng hindi maganda, mga kabayan, sa Pilipino at syempre hindi rin maganda sa mga Duterte. Umano, ayon mismo sa Vice President. Kasi pag nagluluto sila, hindi natin malaman kung anong klaseng luto. Yan ba'y papabor sa Pilipino o papabor sa kanila? At hindi naman po papabor sa mga Duterte. Siyempre, ganoon din po sa mga Pilipino dahil wala pong pumabor sa atin sa ginawa nilang paglilingkod, lalong-lalo ang mga proyekto na ubod po ng laki ang nasayang na pera ni Juan de la Cruz dahil sa korupsyon. At siyempre po yung mga gathering na gaganapin po bago po ang September 23 ay siyempre po meron po sa Japan, siyempre po sa Nagoya at sa Tokyo, mga tambay. Ito pong September 2021, mga tambay. At siyempre po sa ating pong bansa ay sigurado naman po magkakaroon po ng mga panawagan at siyempre po na andun po yung suporta natin mga Pilipino sa buong mundo, mga OFW. Siyempre po ay hindi po mawawala yan, mga kababayan. At siyempre po nagpapasalamat po tayo at ang pamilya Duterte ay lagi naman po nag-update sa atin sa kalagayan at sitwasyon po ng ating dating Pangulong Duterte. At sana po yung sinasabi nga po natin na sana po yung tagumpay po ay makamta na. Makamta na po sana ang tagumpay at katotohanan dahil ang ginawa po ng pamahalaan sa buwatan, lalo-lalo na ang mga nasa kaliwa na talagang nahandyaan at puspusan na nagagamit at nakipagsabwatan na yata ang sa gobyerno. Ang gobyerno pa yata mismo nakipagsabwatan umano sa makakaliwa, mga kababayan. At syempre, yung pera na inuubos at ginugugol po yata nila dyan dahil sa pamumulitika sa mga Duterte, mga kababayan. At syempre, lagi po natin na hindi po mawawala lagi sa ating isipan na bakit nadala nila dyan at bakit tinanggap ng ICC sa kabila ng wala na silang jurisdiction sa ating bansa at sa kabila ng hindi pa man lang nakakasuhan at walang kaso sa bansa at may sarili tayong soberenya at may sarili tayong judicial. Bakit hindi man lang sinampahan ng kaso muna sa Pilipinas? Bakit tinanggap ng ICC? At pati ang kanilang Rome of Statutes ay hindi nila sinunod. Bakit kaya? Yan ang malaki po natin tanong. Matagal na. Dahil ba ito sa suhol? Sa napakalaking suhol? Sa naubod ng laking bayad umano? Kaya lahat ng rules ay nabaliwala na at nabulag na po sila yata sa pakikipagsabwatan dahil sa napakalaking suhol, bayad, umano. Nagtatanong na po si Kamano. Kaya po mga tambay,
ang napakabisa po natin panlaban at pagpuksa sa mga kasamaan na ginagawa nila sa ating bansa at sa pamilya Duterte ay siyempre po ang ating mga taos-pusong panalangin at pagdarasal na ang lahat po ng ginagawa nila ay hindi sila magtagumpay. Ang kanila pong mga masasamang balak sa dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte at siyempre po sa ating bayan na 3 taon na po nilang pinarurusahan at talagang ibinabaon pa tayo sa utang, mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo. At ang dasal po ng majority ng Pilipino, kasama po siyempre ang ating mga kababayan OFW na talagang magtagumpay po. Magtagumpay ang katarungan po ay inyo pong makamtan ng inyong pamilya. At siyempre po, ang ating bansa ay makabangon muli. Makabangon po sana muli sa pagkakalugmok po. Lugmok na po tayo sa 3 taon pa lang po mahigit na kanilang panunungkulan. At sobra na pong kahiya-hiya ang ating bansa. Nakakahiya na po sa buong mundo ang dinanas po ng ating bansa sa panunungkulan po nila umano. Grabe po, kahihiyan, mga kabayan. At syempre po, ang ating ekonomiya ay hirap na hirap po. Kaya ang nagdurusa, tayong mga Pilipino, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At sa patuloy po magsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya at pangkape sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo, mga kabayan. Thank you po, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Bay Chikchiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. At mabuhay po kayo at ingat-ingat po, lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po, mga kababayan. At syempre po, yung sinabi nga po natin, mga tambay, ulitin ko po, yung dasal po. Napakahusay at napakatibay. At ito po talagang napakamakapangyarihan ang ating mga dasal na sana po isama po natin madalas at araw-araw o oras-oras ang dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President po ay maingatan po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at syempre po makauwi na siya sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Thank you po sa mga dasal. At syempre po, ganun din po tayo. Ingat-ingat po at magdasal nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.